Ay, Kung oo nga, naaalala no? mo. Parang meron kang crowd control tapos sa diretso ka if ever dun sa mga pag-show na ginagawa. But speaking of zone, sabay din the lane. Renny J? Si Renny J yata magiging target. Makakapag-flicker out at mag-flicker in naman. Wow! Si Edward, ginamit na earn shot at onward. Pero nga lang, first blood para sa side ng Onyx. Pero may pawilan naman si Demon Kite. Pero patay din Let's go! si Kirk at mainit, saktong-sakto, merong ginamit na real-world manipulation. So, palitan agad para sa mga players natin. Grabe yung palitan ng mga ultimates doon, Ate mo Chantel. Pero ang turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ng Fnatic Onyx. Kaya naman sila ang mananalo sa trade na yun. 2-2 ang ating kill score. Pero ibig sabihin lang noon ay nakalamang sa pagong ang Fnatic Onyx at hawak nga nila ang 400 gold lead sa ngayon. Looking at the team fight, Chantel, no, makikita natin na talagang G pindot na pindot ang ating mga teams. O, parang pag may nakasalubong, diretso na agad eh. Even Bruce ko dito ay nagbibigay ng information para sa kanyang mga kupunan at napakalalim yan. Actually, anytime may pwedeng merong pumasok para dito sa Fnatic Onyx Ayan, oh. Philippines, pero parang bibigyan ni Demon kahit ginamit na nga yung Wave the Dragon. Pero parang, Ay! Nautog yung flicker para makakapag-shoot po out. Makakatakas ba si Brusco? At makakatakas nga. At ayun na nga, setup play ang ating hinahanap dito. Nakahanap na nga ng isa na ako pa rin ng Spear of Alpha. And si Kirk ay babagsak na nga rin ang agad-agaran lang. At bukas si Super Prince may hawak pa rin Eve Ultimate ito. At hinahawakan na side ng Aurora yung Turtle parang hindi na makakasilip. Yung pala magiging trade ni King Kong is gonna be the purple buff. So okay na daw na hindi makuha yung Turtle pero maganda to para sa side ng Aurora. 1-1 na ang ating turtle take. At mukhang si Brusco pa nga ang ata ay susunod. Wave the Dragon ay nagamit na. At hindi niya itutuloy ang paglalaban na yun. Pero si Kelra! Naku po, makakapag-brilliance out ba? Nagamit na nga din dito yung final slash. And for the players, ay hindi yung hatak pala dito. Akala ko may... Delay, very close game. Pero Kelra makakatore ata in a 2v1 scenario. Okay, so meron pag-poke dito para sa mga players ng Aurora. Nag-darkening. Pero yun nga lang, magkakaroon ba ng counter set for FNOP? So more on focus lang dito sa may top lane natin. Aray! Pero pagdating dahil ang mga players dito ng Aurora, isa, dalawa, tatlo ang nandoon. Pero hindi ituloy for team fight. Pero sa baba pala ang kanilang sagot at si Demon kahit ang kanilang makikita. 4-2 na ang kill score pero mukhang makakatore sa taas ang Aurora. Kelra, free hit lamang doon sa natitirang minion. Still, a very high-paced game dito sa ating game number 1. Ang mid lane ay nandyan pa rin naman pero konting kalabit na lang ang tore ng Aurora dyan sa mid. At nandyan na nga rin ang ating pinaka-huling turtle ng larong ito. Si King Kong ang mauuna pero hindi naman ibig sabihin nito ay wala sa pwesto ang Aurora. Isipin mo, 6 minutes na nung game natin, pero yung economy na lead is around 200 lang. Minsan nakikita natin parang nasa 1.2k na, pero dito talaga nagja-juggle lang para dito sa ating dalawang teams. Again, Turtle nga ay sinisimulan na ng Aurora. Nandito si Brusco and Super Friends for the Vision at si King Kong ay nakaabang. Oo, at ayun na nga kung sino ni Brusco. Nahanap niya si King Kong! Ay, nandun na rin sa likod yung jungle si Timon. Kahit half-HP na. At nandyan na nga saman for Spear of Ay! Alpha! Super Friends! Hindi na makakadash away. Merong free hit para dito kay Edward at si Kirk. Medyo may iwan sa mga players dito na Aurora at unti-unti na nga nawawala ng buhay. Double Elra! kill para kay Domeng at mukhang iisa pa dito ang side ng Aurora. Make it a double kill, a triple kill, and a wipeout para sa kanila. A clean wipeout dito para sa Aurora. At sila na nga ang may hawak ng kalamangan. 7 minutes in. Wala masyadong teamang nakakagawa ng ganitong klaseng play. Early game against Fnatic Onyx. Panoorin natin ang Infinix Instant Replay. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ni Brusco. Pero tignan mo naman yung pag-re-engage ng Aurora. Oh, ang ganda nung RWM ni Niue kasi diba meron yung konting crowd control sa dulong-dulo na parang no easy way out para dito sa FNOP at unti-unti na nga nawala yung mga players. Malaking spike to para kay Domeng kasi triple kill, hindi pa siya napapatay. If I'm not mistaken ay parang hindi din na-force yung kanyang Purify at that time. O nga, at this point, no, mukhang naghihirapan na ang Fnatic Onyx dahil kadalasan ay sanay talaga silang nananalo in the early game. Kaya naman in this Grand Finals, mukhang preparado ang Aurora against the playstyle of Fnatic Onyx. At mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa may bandang top side. At hindi ito madedepensahan ng Fnatic Onyx. Lumalaki ang gold lead ng Aurora MLBB. Papasok na ng 2K mark. Parang anytime din ay tatalon dito mga players ng Aurora. But again, para sa lineup dito ng side ng FNOP, meron naman silang pwedeng layering of skills, yung final slash, diretso, or kung sino man ang tatamaan dito Wave the Dragon for Brusco. So napaka-importante pa rin
na ma-maintain ang gold lead kung ikaw ang Aurora dahil again, this FNOP na kalaban nila. At for Fnatic Onyx, mabuti nabanggit mo, ito yung tipo ng team na kayang baliktarin yung 9K gold lead eh. Kung naaalala mo yung isang time na I think it was Brusco who made that big play doon sa may bandang top lane, it was an 8K gold lead na binaliktad ng Fnatic Onyx. Kaya if FNOP ka, hindi pa naman na sigurado na matatalo ka dito. Ay! Pero may nahuling isa! May nahuling isa at ang Usen na yun is gonna be Brusco kaya makapatay siya. Pero may final slash siya sa goal. Ay! Na-shutdown na si Yue, meron pa naka for the Lord. Edward, ginamit na dito yung kanya onward at Primal Wrath as well. Demon Knight is down. Digong! Double kill na dito si King Kong, ang ating regular season MVP. At inahabol na nga din. At pinupoke din ni Super Friends si Renegade. So it's time para sa Fnatic Onyx na simulan yung Lord. And just like that, Kirk, with a beautiful final slash, ay nahanap nila yung teamfight win. Yung 2K gold lead ng Aurora ay binura ng Fnatic Onyx. With that Lord take, mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari doon sa ating Infinix Instant Replay. Tingnan mo ang pwesto dito ni Kirk, no? Pagkapasok Final niya, slash. napakaganda talaga nung final slash. Tatlo pala yung tinamaan. Tapos bigla na lang dumating ang mga players dito na side ng FNOP. Gusto niya sana habulin ng real world manipulation pero yung spike ng damage ay nandoon. So maganda yung saktong-sakto pagkabanggit mo na for FNOP, kaya nilang biglang habulin Oo. yung kalamangan. So sila na ngayon yung lamang sa ating game. Even ball game na naman pero hawak ng Fnatic Onyx ang bola with that Lord push na lalabas doon sa may bandang ibaba. This is still a level 1 Lord. Ibig sabihin nito ay wala pa namang pagdamba na magaganap sa mga tore kaya madali din itong pwedeng madepensahan ng Aurora. But for now, Fnatic Onyx mukhang sasamahan nila ang kanilang Lord at ipapadala nila ang suyo doon sa taas para mag-split push. Alam mo, parang i-expect natin dito for Fnatic Onyx Philippines yung mga Ruby DD play din for Kelra. Kasi usually ginagamit yun, di ba, pag meron ng Lord for the team. No, Aurora, mabilis naman yung clearing ng kanilang minion wave. Pero as much as possible ay ayaw mo na pumutok yung added defense ng kanilang inhibitor turret. So, Brusco ay nandito sa may side ng Lord. Pero parang disiplina muna ang paiirali ng FNOP. O, mukhang ayaw nilang biglaan din silang mabaliktad. Kirk, nice check push. Nalaman nila na nandyan si Renegade. At mukhang makakadepensa ng matiwasay ang Aurora. Walang laban na magaganap pero makakuha ng tore ang Fnatic Onyx. Lamang na sila ng 1,000 kalahati. If you're Fnatic Onyx right now, mukhang kontrolado nila ang pacing. But in terms of late game, no, medyo pantayata ang ating tinitignan considering this is a Harith versus a Lunox. Alam mo na nabanggit mo yung late game, parang na-foresee na natin na pagkanto na yung trajectory ng laban ay Ito na yun mag-aantayan na lang yan na okay, Lord na lang tayo. Parang delikado kasi na parang ipilit natin na magkaroon ng team fight. So maingat din yung Aurora ngayon even for FNOP kasi alam nila yung capacity nung kanilang kalaban na biglang baliktarin yung sitwasyon ng team fight. Oo, talagang respect for both teams. Ayaw nilang pairali ng kanilang pagiging maasim ng konti. Especially in Game 1, no, ito yung tinatawag nating tempo setter. Ito yung tipo na kapag nanalo ka ng Game 1 sa Grand Finals, kadalasan ay nakakaisa ka pa o ikaw talaga ang may hawak ng pacing ng buong serye na to. Mind you, this is a best of 7 series. Napakatagal ng best of 7 kung aabot tayo ng 7 games. Oh, tapos yung mga 7 games na yun, tig to 20 minutes. Kasi Di parang sure. ganun din naman eh. Kasi parang mag-lure dito yung side ng FNOP. Depende lang kung paano nila kakapitalize. But so far for Aurora in terms of items ay halos magkakapantay lang din. Parang hindi nagkakalayo. Probably yung gold na lang ni Demon kahit and ni King Kong yung may discrepancy. O yun na lang talaga, no? At malapit na nga mag-lock build dito si King Kong. Suyu, isa sa mga pinakabagong hero. Makikita natin na talagang yan ang nagiging go-to build ng maraming junglers. Yung konting may spell vamp, konting may cooldown reduction. Pero nandyan na nga ang Lord. This is the Luminous Lord already. At kung sino man makakakuha nito ay may malaking chance actually, na makakuha ng inhibitor turret. But right now, nagpakita na si King Kong doon sa may bandang itaas. A 5v4 scenario in this Lord area. At kita natin na although kahit lamang ang FNOP pagdating doon sa kanilang gold lead, ang Aurora ang nagtatry na mag-take ng position sa Maya Lord. So very crucial dito kung paano yung magiging positioning ng kanilang mga post sa 5s. But for Renegade, parang nag-aabang din siya kung sinong papasok doon sa bush malapit sa area ni Brusco. Conceal is available dito para kay Brusco. Pero mukhang naghahanap pa ng pwesto ang Nako. dalawang kupunan. Aurora may pang check push naman na gamit na ang mga abilidad ni Eve. Half HP on
on this second Lord at mukhang i-reset na naman nila ito. Babalik na naman tayo sa ating classic Filipino Lord Dance para sa ating Grand Finals. Sabi sa'yo, pag may yung mga movement ng mga players, halos ayaw na mag-teamfight, nag-aantay na lang yan ng Lord Dance eh. Pero medyo may advancement, ginamit yung flicker, tapos Siva, habang nakuha na ni King Kong yung Lord, aalis doon sa may real world manipulation, pero hahabulin na nga si Brusco. At meron pang flicker pagpasok para dito kay Rene J. Si King Kong kanya makaka-target, pero makaka-set play ba? May counter na final slash para kay Kirk para mapaalis ang mga players ng Aurora. Lord para sa presyo ni Brusco. At dito na nga natin masasabi, ito yung mala Rodman na galaw ni Brusco. Kumbaga, kung Chicago Bulls ang fanatic Onyx, ito si Dennis Rodman, okay lang kahit mamatay. Oh, I got it. Ako na bahala sa lahat ng mga pwedeng ibato ng Aurora. Pero kinagandahan na for Aurora Omi. Sasalubungin pa yata nila yung Lord. Alam nila na wala yung tag-advance. Alam nila na wala yung taga-vision. Pero alam din yata ito ng FNOP. Super Prince nandun sa may Gedli, pero mukhang nakita na nga rin siya dito ni Edward. Mukhang mabibir at hindi naman pala. Second dash na gamit na. At mukhang si King Kong ay nasa pwesto na rin. Looking for that big play. Meron final slash para dito kay Kirk. Set up pa ng mga players pero may counter set up play para dito kay Demon Kite. Si Dominic Kamatikit na ginamit yung Summit Force. And patay ang isang player dito ng Aurora. Unti-unti na mawalan ng buhay ang iba. Pero makakatakas yata dito si Rene J. Or hindi, makakatakas at papasok si Demon Kite. Gelra goes down. At mukhang may nasipa pang ang isa. Real world manipulation mula kay UX. Si Brusco ang nasusunod. Si Domeng papasok at hindi na nila itutuloy. 1-4-2 ang trade natin. Take note guys na may nakuha yes for Aurora at meron pang Lord dito yung FNOP para madedepensahan yata dahil nandito naman si Rene J at si Yue para salubungin yung Lord. At ito na, kalma na naman tayo. Tahimik muna ulit. Tahimik na naman dahil nawala na ang Lord, natapos na ang teamfight, isang reset na naman ang ating inaabangan. Ito talagang sinasabi nating systematic pero aggressive ng mga teams. Tsaka sumakto na to dahil systematic sila tsaka aggressive, controlled aggression ika nga para sa dalawang teams. Kung babalikan natin yung inilatag ng panel kanina, around 15 minutes yung average time ng FNOP, 16 minutes naman para sa side ng Aurora. So sanay na sanay sila sa gantong duration ng laban. So imagine na lang kung gaano ka-intense ngayon nagiging comps nila na lahat na siguro ng tunog ay nagawa nila every time nagkakaroon ng team fight. Oo, pero mukhang kalmadong-kalmado yung mga roamers natin dito, no? Si Rene J at Pulsuhan si lang. Pulsuhan. Pero syempre, hindi rin naman nating naririnig kung ano talaga yung mga comps nila. Pero panigurado, ito yung sigaw na nasigaw yung loob nila. Kumbaga kung hindi man lumalabas sa bibig. Ito. Kumbaga, seryoso na talaga. RG Boys, no? Kapag stars na ang usapan. Pasigaw talaga yan pag nakita mong merong viable na target. Uy, by the way, Twilight Armor para dito kay Kirk. Uy, okay niyan against yung burst damage na pwedeng ibato ni Domeng. Tandaan natin na bago na ang Twilight Armor, mas madalas na itong pwedeng i-proc. Kaya ibig sabihin nito ay yung mga yung mga short instances ng damage na pwedeng ibato ni Domeng ay pwedeng mabawasan na malaki. Brusco with a concealed play, pero mukhang nakita siya ng Aurora, kaya naman hindi niya ito itutuloy. Lord, malapit nang lumabas and this will be the third Lord of the game. Hindi pa naman ito ang default Lord. So, ibig sabihin, merong information dito yung Aurora na walang concealed play na pwedeng gawin si Brusco. Again, for Brusco, wala siyang immortality. Si Rene J meron naman. Minsan sa mga most crucial moments ay napakakailangan yung extra life na pwede ka sana makatakas. By the way, sakit na ni Kelra. Nararamdaman natin nung nakita yung damage dito laban kay Edward. Alam mo naman, kapag Lunox late game, pagka nabigwasan ka ng Darkening Chaos Bolts, medyo mahappy talaga yon, pero happy HP na para sa ating third Lord of the game. Brusco looking for that one big play. Okay, ginamit dito yung real world manipulation. Kirk is gonna be down. Meron pa sipa para kay Brusco. Medyo maliliit nga lang pagpasok din yung Super Friends. Brusco is down, pero may shutdown dito against Domel. Sa kamay dito ni Kelra. Meron pa mag-free para sa kanya. May immortality si Rene J, pero si King Kong ang nakakakuha ng Lord. At mapatay pa nga niya si Demon Kite. So si Rene J na lang natitirang buhay para dito sa side ng Aurora. Sobrang kalmado ng galaw ng Fnatic Onyx. That was a great engage coming in for Aurora. Pero hindi sila nag-scatter. Hindi sila nag-disperse. Hinanap nila yung Lord at mukhang hahanapin nila yung laro. At ang nahanap din nila sa may gitna ay kamuntikan na unstoppable na para dito sa ating regular season MVP at walang makakadepensa para sa Aurora. Para